Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsinawit na bayan, pinagkalaki, mapag-irog na Diyos natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, at ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya ay dalisay at walang katawang material, at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas malakas kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos.
maningning na silahis ng kanyang kalwalhatian, kaya't walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag, sa laming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisang kaunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagamat siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya ay lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa kaunungan. Ang kaunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang kaunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Ako'y puno, kayo'y sanga, kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Sumagot siya, sa pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat sa pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap
at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo na napakinggan, ay tinanong ang ating Panginoong Yesus ng mga Pariseo, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? At sumagot ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa pananalitang ito ng ating Panginoong Yesus ay sinasabi niya na iba ang pagtanaw ng mga Pariseo sa paghahari ng Diyos at iba rin ang itinuturo ng ating Panginoong Yesus. Ang paniwala ng mga Pariseo at ng iba pang mga grupo, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kaharian ngayon. May malaking palasyo, may territory, may army, makayaman, makapangyarihan ang hari nito. Ito ang pananaw ng mundo. Ibang paghahari ang nasa isip nila. Kaya ang sagot ng ating Panginoong Yesus, sa pagsisimula ng paghahari ng Diyos, walang makikitang palatandaan, walang structure, walang territory, or ano paman, kundi wala ring makapagsasabi na nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang mga turo, 90 times na binanggit niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At sinasabi niya na ang paghahari ng Diyos ay hindi natin makikita doon sa mga structure, hindi natin makikita sa mga bagay na nagaganap sa ating paligid, kung hindi ang paghahari ng Diyos ay laging nagsisimula sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kaya nga, yung talinhaga ng mga itinuro ng ating Panginoong Yesus na nagsasabi kung ano ang paghahari ng Diyos, sapagkat yung paghahari ng Diyos ay napaka-abstract, napakalawak ng sakop nito. Hindi lamang ito territorial or merong boundaries or merong structure, kundi boundless and timeless ang paghahari ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoong Yesus, nagsimula ng maghari ang Diyos sa mga puso ng nananalig sa Kanya. Kung wala kang pananalig, hindi ka paghaharian ng Diyos. Yun ang number one prerequisite. Kailangan meron tayong pananalig sa Kanya. At ito din yung magandang makita natin, mga kapatid, na paano nga ba natin masasabi na pinaghaharian na tayo ng Diyos? Masasabi lamang natin ito kung tayo'y merong pagmamahal, may katarungan, may kapayapaan, mayroong kaayusan ng kalikasan, where is love, justice, peace, and integrity of creation. Doon lamang natin masasabi na tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga sa ibang talinhaga, ginamit ng ating Panginoong Yesus yung butil ng mustasa. Para sa kanila nung kapanahunan na yon, yung butil ng mustasang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Pero kapag itinanim ito, ito'y tutubo, lalago, at mamumunga. Gayon din ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay itinanim na sa atin nung tayo bininyagan. Subalit ito'y kailangan lumaki. Kailangan tumubo, lumaki, at mamunga. At upang sa gayon ay makikita na ang paghahari ng Diyos ay nasa atin na.
it will always start from the self. Kung naghahari ang Diyos sa akin, naghahari ang Diyos sa iba, naghahari ang Diyos sa iyo, naghahari ang Diyos sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Ito'y yumayabong ng yumayabong hanggang sa buong mundo'y malaganapan ng paghahari ng Diyos. So mga kapatid, sa ating pagninilay, sinasabi rin ng ating Panginoong Yesus na huwag kayong pumunta kapag may nagsasabing narinig na o nariyan, sapagkat ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Hindi na natin dapat o hindi tayo dapat mangbagabag kung may nagsasabing darating na ang Panginoon, malapit na, nandirito na, narinig na. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung papaano ito magaganap. Pero ang nakatitiyak tayo, siya'y muling magbabalik. At ang kanyang muling pagbabalik, ang kaganapan ng paghahari ng Diyos. Amen. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway, palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbukluhin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama-sama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin, bawat galaw,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, mahipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kasamaan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang naghalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Pirata para sa katapatan, katotohanan at katarungan, amang makapangyarihan sa lahat.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,